beloved Boss Mike Cervera. Appeal to His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. I am Muhajiran K. Balayman, Municipal Mayor of Pandag, Maguindanao del Sur. I am hopeful that my case is not new to you, Mr. President. I was proclaimed Mayor of Pandag, Maguindanao del Sur by way of a court decision in an election protest, which decision was grossly disregarded by UBJP and through the indispensable aid of SAP Anton Lagdameo. UBJP is acting with impunity because of SAP Lagdameo. And while occupying and functioning as public servant, more particularly the Ministry of Interior and Local Government, or MILG, and its unending interferences since the day I was proclaimed winner by a court decision which attained finality. SAP Lagdameo's interference is disgustingly anathema to good governance. Autonomy aspired by the Bangsamoro people and is working not only for the destruction of BARM but also of the President. Sana po ay mamulat ang mahal na Pangulo sa ginagawa ni SAP Lagdameo dahil sa huli ay ang mahal na Pangulo ang mananagot. Kita nyo mga kababayan ko ha? Di po ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Na kung noon mga kababayan ay hindi nyo nakikita yung mga nangyayari na syempre alam nyo naman na tayo kahit papaano medyo may konting mga naririnig-rinig at mga impormasyon, no? Hindi basta-bastang impormasyon, di po ba? Tungkol diyan kay Lagdameo. Di po ba mga kababayan? Ayan, lumabas na ang totoo. Edi napahamak yung mga kandidato ng alyansa, mga kababayan. Ayan, nangyari. Yan, saldi magbalon. Nako, saldi, kung alam mo lang. Samot-saring mga mura yung mga narinig namin dyan, ha? Pero ganun talaga, di po ba? Wala tayong magagawa, Pero ngayon, siguro naman yung mga tao na naniniwala pa rin na talagang dahil best friend daw itong Lagdameo, hindi magagawa yun. Pero ayan na talaga, di ba? Ayan na talaga. Si Lagdameo, madami ng balita siya, panghuhudas niya kay PBB. Yan na nga, Teresita Tan. Hindi ko ba maintindihan yung iba na hindi nila maunawaan yung mga ganyan? Tandaan nyo, kahit nga si Manang Aimee na kapatid ay pinagkakanulo yung si Pangulo. Yan pa kaya, best friend lang. So, ang nangyari kasi dyan, mga kababayan, etong si Lagdameo, talagang tingin ko, gusto niyang kontrolin yung buong Mindanao. Ayan na nangyari. Yari, di ba? So, siguro naman mga kababayan, kahit papano, kahit matagal ng mga ano ba yun? Anong mga buwan ba yun natin na ito binanat-banatan? Mga December, gano'n, Mga gano'n, ha? Di ba? Parang gano'n Di ba? November, di ba? November, yan, November, mga kababayan. Sinabi na natin yan na hindi magdudulot ng magandang resulta yung pananatili niyan si Lagdameo sa tabi ni Pangulong Bongbong Marcos dahil nagagamit nga bilang malapit ay mga kababayan, pati yung mga proyekto ng gobyerno, pati, hindi lang ho yun, pati yung proyekto ni First Lady ay nahaharang imbis na makarating sa mga taga Mindanao. Yan po ang dahilan diyan, mga kababayan. Kaya siyempre, sabi natin, hindi pa pwedeng ganon. 'Di ba? Dapat nating tapikin, kung kinakailangan. Ayun na nga nangyari. Dagsan gasat. ang masama, mga kababayan, tayo pa napasama sa mga tao. Anyway, nakalipas na yon. So, puntahan naman natin. Eto, si Panelo, ha? Eto, pasok! Panelo! Talk. Yan, na senador. Pag ang taong bayan ayaw sa impeachment, Wait, mga kababayan, medyo nawawala-wala yung signal. Sige, panoorin nyo si Panelo. Tignan ninyo.
Kahit na sinong manalo dyan, na senador, pag ang taong bayan ayaw sa impeachment at lalabas naman sa mga surveys yan, walang senador na bobotong kontra maliban sa isa-dalawa na panatikong kalaban. The rest of them, being politicians, will always look at their future. Na pag kinontra nila ang taong bayan, lalagapak sila pareho ng paglagapak ni Tolentino, ni Bong Revilla, ni Bener Abalos, ni Pacquiao, sila Abante, si Dan Fernandez, si Gwen Garcia, si Stella Kimbo. Yan, matatakot na ho sila. Kaya maniwala kayo, pag natuloy yan, absuelto yan. Kahit na sino mga senador na nandun. Pupusta ko yan, si Mama Aquino po, boboto yan na against impeachment. Kita nyo mga kababayan, ano? Ganyan ho yung kanilang naratibo ngayon, mga kababayan. Ang sinasabi neto si Panelo, na kapag ka bumoto, bilisan na lang natin ano yung ibig niya sabihin, ayaw pa niyang puntuhin. Kapag ka daw bumoto itong mga senador ng mga kababayan, kapag kinunbik daw si ito sino? Si Sara Duterte yung future ng mga magko-convict o yung boboto ng may conviction kay putol-putol. Pero teka, ililipat ko lang ng wifi mga kababayan, para Pero ito ano natin to, bigyan natin ng reaction etong sinasabi ni Panelo na to. May tama rin naman. Pero kung gano'n na mangyayari, di po ba? Paano kapag hindi gano'n yung nangyari? Paano kapag mabaliktad, mga kababayan? Paano naman yon? Syempre, ibang usapan din yon, mga kababayan, di ba? Nasan na? Boss Mike, nasan? Ito. And then, yan. Wait. Nawala. Nawala. Wait. Ayusin ko lang ho yung wifi kasi nawawala-wala. Di bale, sige, tuloy na natin tsagain na lang natin, mga kababayan So ganito, mga kababayan, ulitin ko lang uli. Kahit na sinong manalo dyan, na senador, pag ang taong bayan ayaw sa impeachment at lalabas naman sa mga surveys yan, walang senador na bobotong kontra maliban sa isa-dalawa na panatikong kalaban. The rest... Ganito yon. Yan sa pag-aanalisa niya kung ayaw ng mamamayan, mga kababayan. Kapag ayaw ng mamamayan, ang impeachment trial at ayaw matanggal sa pwesto ng taong bayan daw, si Sara Buday Duterte, mga kababayan, magagalit na naman daw ang taong bayan. Alam nyo, ganito lang ho yan, mga kababayan. Hindi ako naniniwala na ang taong bayan, panig lahat, o lamang ang may gusto na itong si Sara Buday, mga kababayan, ay hindi makonvict. Ano po? Ako'y naniniwala pa rin na mas marami ang may gusto na matanggal na sa pwesto yan mga kababayan. Lagi niyong tatandaan yung sinasabi ko. Hindi ho lahat ng taga-suporta ng Duterte ay kay Sara. Karamihan at malamang ang taga-suporta ng mga Duterte ay nakay Digong lang. Pagdating dito kay Sara, mga kababayan, marami ang mga taga-suporta ng tatay niya na ayaw sa kanya. Di po ba? Ngayon, etong sinasabi ni Panelo, ito po ay parang parinig na pananakot sa mga kandidatong etong si Sara Duterte Buday, mga kababayan. So yun ang pwede pakay ni Panelo. Ano po? Yan ang pwedeng pakay ni Panelo. Yung bang gusto niyang paringgan at takutin tong mga hinayupak ng mga boboto Di po ba? Sige, tuloy natin. Of them, being politicians, will always look at their future. Na pag kinontra nila ang taong bayan, lalagapak sila pareho ng paglagapak ni Tolentino, ni Bong Revilla. Ganito yon, mga kababayan. Hindi ba po pwedeng na tauhan na yung maraming mga tao? Di ba?
marami nating kababayan sa pagboto, nagiging na-upgrade na ho yung batayan ng pagboto ng taong bayan. Bakit ho kanyo? Kasi nanalo na ho si Kiko nanalo si Bam Aquino, mga kababayan. At saka yung mga lahat ng mga artista, di po ba? Tulad ni Willie Rebillame, ni Ipe. Paano mo i-explain yon? Paano naman sabihin mo na mas lamang kayo na may gusto o mas marami pa rin kayong mga DDS, mga kababayan, kung tatatlo lang yung kandidato nyo na nanalo. Tandaan nyo, mga kababayan, huwag kayong maniwala na marami sila dahil nanalo si Amy tsaka si Camille Villar, mga kababayan. Hindi ako naniniwala ron. Kung talagang marami po sila, kung talagang wala kay Bongo ay sa mga Duterte at kay Sara, mga kababayan, dapat itong si Bongo, si Bongo at iba pa niyang kasama, dapat buo na nanalo. Hindi naman gano'n nangyari. Di ba? Kokonti lang sila Di po ba, mga kababayan? Kung nanalo si Kibuloy, baka maaaring maniwala pa ako na talagang napakarami talaga ng mga DDS, kaso hindi naman nanalo yung si Kibuloy. Sige nga po, mga kababayan. Kung ito itong sinasabi ni Panelo, paniniwalaan ninyo, napakahina naman ng ulo ng mga senador na to. Kung paniniwalaan nitong si Panelo, mga kababayan. Ulitin ko, kung talagang marami pa ang mga DDS, nanalo sana si Kibuloy na numero 1 nilang kinakampanya. Hindi nga nanalo. Si Ipe ngayon nagngangawa. Meron na naman panibagong style si Ipe na nagpapansin na siguro umaasa after 3 years tatakbo uli. Kita nyo. Sino? Si Budot, si Revilla. Sino pa mga hindi nanalo? Sila Pacquiao. Mga kababayan, ang tatamad para bang itong si Pacquiao sa totoo lang parang umasa lang ito ng umasa sa alyansa nabitbitin siya naging kampante, mga kababayan di po ba? Hindi nila alam bawat isang araw mahalaga sa kampanyahan. Pero itong si Pacquiao naging kampante. Pansinin ho ninyo maigi. Si Abby Binay, mga kababayan, ano ho nangyari? Nagkaroon ho sila ng issue ng mismong mga kapatid niya. Nag-aaway-away sila. Ayaw na ho ng mga tao yung mga ganyan. Di po ba? Sayang. Ngayon, mga kababayan, isa pa. Etong si Amy, kita mo nakikipag-away dito sa kapatid. Mga kababayan, kung hindi ho yan ang ginawa at nanatili siya sa tabi ng kapatid niya, baka ho si Amy nag-number 1. Di po ba? Sa totoo lang, kita nyo kung nanatili po si Amy sa poder ng kanyang kapatid, sa partido ng kanyang kapatid, malamang ho si Amy naging number 1 Pero kita nyo, nahirapan pa siya. Muntik pa siyang malaglag. Di po ba, mga kababayan? Muntikan malaglag. Pang-12 kaya ho, etong sinasabi ni Panelo na parang gusto niyang i-mindset gustong i-manipula yung mga pag-iisip ng mga tao patungkol dito sa gaganaping impeachment trial ni Buday. Naku, mga kababayan ko, ewan ko na lang kung ito pakapakinggan pa ng mga matatalino't nakakaunawan tao. Tuloy. Ni Bener Abalos, ni Pacquiao, sila Abante, si Dan Fernandez, si Gwen Garcia, si Stella Kimbo. Yan, matatakot na ho sila. Kaya ikaw naman yung mga yun maaaring ayaw na rin talaga ng tao at gusto ng pagbabago. Diba? Halimbawa daw, si Dan Fernandez. Bakit? Hindi naman porke yan, mga kababayan, ay naging parte ng Quad Committee, Tri-Committee, o ano pa mang committee dyan sa House. Mga kababayan? Iboboto na ng mga taga kanila. Tandaan nyo, itong mga local government, mga kababayan, depende yan sa ginawa nila sa mga kababayan nila. Kahit pa kumampi sila ng kumampi kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi sila madadala nun. Ang pinakamahalaga sa lahat, sabi nga nila, mga kababayan, ay yung serbisyo nyo. Yung pinapakita nyo serbisyo sa mga constituent ninyo. Di po ba? Napakarami rin namang mga mga nanalo na na Quad Committee, di po ba? Nando doon ang daming nanalo. Nandiyan pa rin si
si Chua na papasakan ng mansanas ang bunganga. Nandiyan si Valeriano, mga kababayan, na binuli-buli ni Buday, di po ba? Binuli-buli ni Buday yan eh. Nandiyan si Luistro, binuli rin ni Buday. Pero bakit nanalo yung mga yan? Mga kababayan, ilan yun? Yung mga hindi nanalo. Kung may natalo, mga kababayan na parte ng Quadcom o Tricom, mga kababayan, mas marami naman din yung pumalit na nanalo. Tulad ng sabi ko na nga ito nung kahapon isang araw ni Dilima at ni Jokno at marami pang iba. Pwedeng pumalit, di po ba? Anong problema? Wala. Pero mga kababayan, ang hindi niya sinasabi ay alin? Binabanggit niya yung mga natalo na kandidato ng Pangulong Bongbong Marcos. Pero yung mga kandidato nila na olats, hindi niya mabanggit-banggit. Ang tanong kasi dito napakasimple. Bakit Panelo, tatatlo lang yung nanalong kandidato nyo? Yun lang yun eh. Sa totoo lang, ikaw nga ayaw mo kay Aimee. Di ba? Ano sinabi nito kay Aimee, mga kababayan? Di ba? Namamangka sa dalawang ilog, di ba? Manggagamit, kung ano-ano mga pinagsasabi ni Panelo. Ngayon, aangkinin mo na ba si Aimee? Yayakapin mo na ba siya? Diba? Isipin nyo maigi ho yun, mga kababayan ko. Si Panelo, mga kababayan, doble kara rin ito eh. Hindi niya ngayon mabanggit bakit sa 10 na kandidato nila ay tatatlo lang ang pumasok kung talagang malakas ang DDS. Diba? Sabi nila, isto yung boto 10 napakahina ng signal talaga. Ngayon, ano masasabi nyo dyan, mga kababayan? Sige, tuloy natin. Tulad niyan, ito pa, si Panutya. Sino? Si Vic Rodriguez, mga kababayan. Ano nangyari sa panagsisigawan ng kingmaker daw siya? Wala akong nangyari. Olats, mga kababayan eh. Wala kayo. Pag natuloy yan, absuelto yan. Kahit na sino mga senador na nandun. Pupusta ko yan. Si Bam Aquino po, boboto yan na against impeachment. Kita nyo, yan, tulad niya, si Bam Aquino. Kasi mga kababayan, meron naging issue si Bam Aquino na nakipagkasundo daw sa pagbitbit ng Iglesia ni Cristo sa kanya. Na hindi daw boboto para ma-impeach si Sara. Kayo mga kababayan, 'di ba? Pinangungunahan niya na. 'Di po ba? So mga kababayan, hindi ho 'yan. Ang taong bayan, tama siya na maninimbang kung ano yung kagustuhan. Hindi ho magiging kagustuhan. Ako sa tingin ko, hindi ho magiging kagustuhan ng taong bayan na kampihan si Sara Duterte dito, mga kababayan. Hindi ako naniniwala. Mas naniniwala ako na mas maraming mga Pilipino ang gusto na matanggal na't makundik ang isang magnanakaw na naging vice presidente ng bansang Pilipinas. Di ba ba, mga kababayan? Nautog, big so, ewan sa'yo. Ayun na nga mga kababayan, Idol, paano yung bayaran naman namin ng kuryente? Hindi na kami magbabayad kasi hindi lampas 2K ang bill namin. Ayun na nga. Singilin nyo si Marcoleta dyan kasi siya yung nangako dyan. Ngayon, mga kababayan, mali ho itong paliwanag ho ni Panelo. Dapat pinaliwanag niya rin na tulad niyan dahil hindi naman natin na ipanalo. Tutulungan ko na siya magpaliwanag. Dahil na ipaliwanag niya na ang taong bayan daw titignan na kung ayaw ma-impeach daw na si Sara Duterte magagalit, hindi na iboboto daw tong mga boboto kasi naka-focus lang siya sa mga kandidato na maaaring hindi na iboto daw ng taong bayan kapag bumoto ng yes sa impeachment ni Buday. Ngayon mga kababayan, tulungan natin siya. Di po ba? Tulungan natin siya. Paano naman kapag ang kagustuhan, mga kababayan, ng maraming tao ay ma-impeach na ho si Sara? Kasi hindi niya ho binabanggit Di po ba? So ngayon, kapag ang taong bayan ay ganun din, vice versa, mga kababayan, sigurado tatandaan nitong mga kandidato na ito na kahit na nilabas na ho yung mga titibay na ebidensya,
ay hindi pa rin nila na naman, di ba? Makakalimutan nyo na naman. Sino? Si Sara Duterte, eto sila Panelo, etong grupo ng mga Duterte, di ba? Yan yon mga kababayan. Ang mangyayari sa susunod, nakalimutan na natin ano. Ito pala yung mga kampo ni Buday na mga nag-akwit sa kanya. Wala na. Our beloved Boss Mike Cervera.